hindi ko na lang sila pinanood. Kasi marami akong mga narinig na hindi dapat lumabas. In fact, kung ako yung Senado, dapat hindi ko itinuloy yung meeting kahapon. Kasi may MR eh. Oo. Parang to respect the House and the Senate and the Court, dapat wag na muna natin pag-usapan yan. We can talk about other business. Let's talk about when they have already a decision. Parang gano'n eh. Parang naiwasan na lang sana natin tong ganito, naging klaro, meron ng desisyon ng korte sa MR. Ano ba naman yung maghintay ka na 10 araw? What's so different with waiting for 10 days or 15 days? Kapag hintay nga sila ng ilang buwan. February pa sa kanila binigay yung complaint. Ano na ba ngayon? July na. August na. Nakapaghintay kayo ng forthwith na ganung kahaba, bakit kayo biglang nag-forthwith ng ilang araw lang, di ba? Na parang bakit hindi kailangan na maghintay para naman igalang una ang House, sapagkat ang House naman ng kumaga sa ang House ang sinita ng korte. Sila yung sinabihan na mali ang ginawa nyo. Pagbigyan sila ng pagkakataon na madepensa ang sarili. Pangalawa, bigyan ng galang, itong mga to, laging sinasabi nila, igalang natin ang korte, igalang natin ang korte. Eh, ang ginawa nyo kahapon, hindi nyo ginalang ang korte kasi may MR, at bukod sa may MR, nagbigay na ng instruction doon sa mga abogado nag-file ng kaso at saka kay Sara Duterte na sumagot, di ba signal na yun na pinansin ng korte yung MR? Bakit? So, ano yung pagmamadali? May hinhabol na deadline? Ano ba? Hindi man naman pwede naman siguro upuan muna yan and then we could have been spared of this drama. We could have been spared of a Senator Amy Marcos doing something so unprofessional and uncalled for. You know, talking about changing the speaker. That is already a parliamentary misconduct. Someone can even file an ethical complaint against her for that. Oo. Sir, okay, curious lang ako sa punto de vista ng isang teacher ng political science. Na ipapaliwanag yung iba't ibang bahagi ng ating gobyerno. Halimbawa, paano po ituturo itong ganito? Citing current events as example sa theory. Sanay na kami magturo ng dysfunction sa political science. Sanay na kami magturo ng democratic deficit. May mga words kami dyan, democratic deficit, institutional dysfunction, institutional failure, di ba? Eh, marami ng example ngayon. Nadagdagan na kami ng arsenal sa policy ng pagtuturo on how not to do politics. Ganda. Bigyan na natin ng hope ang susunod na henerasyon. Okay, maraming salamat. Nung pinoint out po na nandun sila, magandang idea kaya yung tinanong sila, Sir, ano ba talaga ibig sabihin po ninyo sa bahaging to? Kasi more than mere interpretation, ito yung magsasabi, maglilinaw. Sir. Well, it was basically on the part of the senator to have made a motion to allow this to become resource persons kasi ano naman yun procedural. Pwede naman silang pagsalitain, parang kung korte yan, parang friends of the court. Pero hindi para bagang palang i-ambush mo naman yung mga tao, nanood lang sila doon, papa-testify mo na, but I'm sure had they been given the opportunity, pero hindi, hindi po sa ordinaryong trial kasi it's a species unto itself. Sabi nga nila, ibang klase po siya. Yung sui generis sa sinasabi po, Sir Ton. So anything pwedeng mayari. You know? No, that's wrong. It's sui generis, but it's still within the Constitution. Hindi pwedeng kung ano-ano na lang kanilang gawin. Nakalagay. Kahit hindi sila manumpa, ibig sabihin niya, sui generis. Hindi pwede naman nasabihin nila na kahit hindi kami mag-reconvene, pwede yan kasi sui generis yan. That's wrong. Pero so, pag nakarob na po sila, ibang usapan na yun, Sir Ton. Sir, po. Yes. Apo, okay. So, assessment po sa at least yung efforts po ng minority. Ano po masasabi po ninyo dito, sir? Actually, kung tutuusin, Lord, ang archiving at saka ang tabling halos naging pareho lang naman ng epekto. In fact, naging better pa nga nung in-archive lang. Kasi kung tinable mo yung motion to dismiss, ang effect sa parliamentary procedure ng table, you're going to take it back next meeting. Iti-table mo pero ang archive, andyan yan, hindi mo naman pinatay, buhay yan Kapag nilagay mo sa freezer, nilagay mo lang na pwedeng buhayin. So technically, walang na-dismiss na impeachment complaint. So in effect, hinihintay talaga nila
ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration. And in fact, ang Korte Suprema ngayon, hindi na rin pwede mag-argue na mooted na ang desisyon nila. Kasi paano mamumut, wala namang na-dismiss na kaso. Na-archive lang. Ibig sabihin, kaya na-archive, at kung titingnan mo sa statements ng mga senador kahapon, para kung sakali mang mag-reverse ang Supreme Court, pwede pa nilang buhayin. So, ibig sabihin yan, hindi na pwedeng imut ang kaso. Kasi ando na yung diskurso na pag magdesisyon ang korte na unanimous na baligtarin din nila yung desisyon nila, hindi naman kailang unanimous pong pabaligtad. All you need to do are 8 members of the court. Opo. So, pwede pang buhayin. So, technically, walang ang impeachment complaint na andyan pa. Of course, siyempre, yung tao na wala na ng loob, yung mga congressman, siyempre, sasabihin nila talo na. Pero technically, ideally, it is possible, lalo na at ang motion for reconsideration nakabase sa factual claims, hindi lang naman legal opinion Factual claims kasi may claim ang Supreme Court doon sa desisyon nila na mali factually, na yung sequence ng events na claim doon sa ruling na hindi nagkaroon ng butuhan, mantalang nagkaroon ng butuhan. Actually, nauna pa nga yung kesa doon sa archiving ng unang 3 complaints. So technically, ito ay factual. So, may clear na it's no longer just it's not just an issue of interpreting the law. It's an issue of having bakit ba ang isang West pwedeng baligtarin ang decision upon MR kapag may bagong facts na lumabas? Di ba yan ang isang basis? Bagong fact ito. Mismong yung ABS-CBN nagsabi, wala kami sinasabi na walang butuhan. Di ba? Sila yung na-cite sa court, sa decision. Wala daw sila sinasabi na walang butuhan. So may butuhang nangyari. So on that alone, perhaps there is a possibility that if the best thing is ma-reverse. Pwede rin magdesisyon ng korte, hindi ayaw namin i-reverse, papalitan lang namin prospective ng application ito. Hindi na pwede i-apply in the past. O therefore, pwede rin ganon. Hindi namin babaligtarin, i-apply pa rin yan, pero dahil nga binago namin ng standard, nakita namin na tama nga naman na dapat ito ay hindi i-apply sa current impeachment, sa future impeachment ang apply. That's also possible. Na hindi sila nag-reverse on the substance, dun lang sa effect ng kanilang judgment. So, maraming pwedeng mangyari. Hindi pa tapos ang laban. Sorry, Prof, just to clarify, so if they don't decide to reverse it, so parang kailangan po ba ng panibagong filing po ulit? Well, kung hindi sila mag-decide na reverse, the archive pa rin yan. Kung anong basis para buhayin yan kung hindi naman reverse. But they can now file a new complaint sa after February. Sa February 6.